Ang bawat paghinga ni Isabela ay tila isang malalim na buntong hininga ng pagod, hindi lang sa pisikal na bigat ng kanyang tiyan, kundi pati na rin sa bigat ng mga pangarap na minsan niyang pinaniwalaan. Sa harap ng salamin, sinukat niya ang kanyang sarili. Ang puting gown ay sumasayad sa sahig, pinipilit itago ang bilog niyang tiyan na ngayon ay 7.5 buwan na. Ngunit kahit anong pilit, hindi maitatago ang katotohanan. Isa siyang nagdadalang taong asawa na nag-iisa sa isang malaking mansyon. Ito na, Bella. Bulong niya sa sarili. Tinatapik ang pisngi na bahagyang namumula sa pagod. Ngayon, ang gabing ipagdiriwang ang tagumpay ni Marcus. Kailangan mong maging malakas. Nakangiti siya. Ngunit ang mga mata niya ay nagtatago ng lungkot. 5 taon na, simula nang iwan niya ang kanyang pamilya, ang mga Reyes. Ang 3 kapatid niyang lalaki, sina David, Gabriel at Rafael, na kailanmay hindi sumang-ayon kay Marcus. Hindi dahil sa tingin nila ay hindi ito karapat-dapat, kundi dahil sa dami ng kailangan niyang isakripisyo para lang makasama ito. Ang totoo, naisip niya noon na baka tama sila. Ngunit masyado na siyang malayo at masyado na siyang nagmamahal. O yun ang akala niya. Naramdaman niya ang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang matamis na paalala ng buhay na naglalagos sa kanyang pag-iisa. Para sa iyo ito, anak. Bulong niya sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Marcus, ang kanyang presensya, ay parang hangin na bumubulong ng pagkababae at kapangyarihan. Isang aura na minsan niyang hinangaan, ngunit ngayon ay tila nakakasakal na. Magaling, Bella, sabi ni Marcus. Bahagyang ngumiti, ang mga mata nito ay hindi kailanman nanatili sa kanya ng matagal. Sinisigurado kong perpekto ang lahat para sa gabi ng ating tagumpay. Wala sa kanyang pagkababae. Wala sa kanyang pagdadalang tao. Tanging ating tagumpay. Marcus? Sabi niya, sinubukan niyang maging matamis ang boses. Mayroon akong masamang pakiramdam. Hindi ba dapat magkasama tayo sa pagdiriwang na ito? Lumapit si Marcus, ngunit sa halip na hawakan ng kanyang kamay, inayos nito ang kwelyo ng kanyang gown. Bella, mahal ko. Anya, ang boses nito ay parang pulot na puno ng kasinungalingan. Ang trabaho mo ngayong gabi ay maging maganda. Magsisilbi kang dekorasyon. Ang tunay na highlight ay ako at ang mga bagong venture na aking inilunsad. Naramdaman niya ang hapdi, isang maliit na bahagi ng kanyang pag-asa, ang unti-unting namatay. Isang dekorasyon. Iyan lang ba talaga siya? Sige Marcus, sagot niya, pilit ng ngumiti. Para sa'yo. Ngumiti si Marcus mas malapad. Iyan ang asawa ko. Kaya, ipagpatuloy mo ang pagpapaganda. Ako na ang bahala sa mga bisita. At lumabas na ito, iniwan siyang mag-isa muli. Bumuntong hininga siya. Ang mga pagdududa ay bumabalik. Bakit ganoon? Bakit pakiramdam niya ay lagi siyang nag-iisa? Kahit pa meron siyang asawang kasing kinang ni Marcus, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang madilim na silid na puno ng mga multo. Nang makarating siya sa Grand Ballroom ng Imperial Hotel, ang amoy ng mamahaling pabango at halakhakan ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay napuno ng mga kilalang personalidad sa Maynila, mayayaman at makapangyarihan. Lahat ay nagpupuri kay Marcus Drake, ang visionary na nagbago ng industriya. Ngunit sa bawat pagngiti niya sa mga taong bumabati, naramdaman niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Nasaan si Marcus? Hindi niya ito makita. Naglakad siya papunta sa buffet table. Pakiramdam niya ay nauuhaw at pagod. Ngunit bago pa man niya maabot ang juice, narinig niya ang boses ni Marcus mula sa entablado. Ladies and gentlemen, sabi ni Marcus, ang boses nito ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aking tagumpay, kundi pati na rin ng isang inspirasyon. Isang tao na nagbigay ng kulay sa aking buhay.
Ang tao na nagpapakita ng tunay na kagandahan at talino. Ngumiti si Isabela. Marahil ay ito na nga. Ito na ang sandaling ipapakilala siya ni Marcus sa lahat. Ang sandali kung saan ipagmamalaki siya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Kaya naman, patuloy ni Marcus, nais kong ipakilala sa inyo, ang babaeng ito ay si Miss Elara Montesillo. Napasigaw si Isabela sa kanyang isipan. Elara? Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya si Marcus na lumapit sa isang babaeng nakasuot ng napakagandang pulang gown. Ang babae ay napakaganda, napaka-elegante, at may ngiting puno ng kumpiyansa. Humawak si Marcus sa baywang nito at magkasama silang ngumiti sa mga kamera. Para silang mga nilikha para sa isa't isa. At si Isabela? Siya ay tila isang anino lang sa gilid ng silid. Ngunit ang pinakamasakit ay nang tingnan ni Marcus si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamon at isang ngangiting puno ng panunuya. Isang ngiti na nagsasabing, hindi ka na mahalaga. Para siyang sinaksak ng 1,000 beses. Ang sipa ng sanggol sa kanyang tiyan ay naramdaman niya muli. Tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong durog. Ang bawat ingay sa Grand Ballroom ay naging bulong sa tenga ni Isabela. Ang bawat ilaw ay tila tumutok sa kanyang pagkalito, sa kanyang sakit. Si Elara Montesillo. Ang moang ngiti ni Marcus, puno ng paghamon, ay tumitimo sa kanyang puso. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito totoo. Pinilit niyang maglakad. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang lakas. Kailangan niyang marinig mula kay Marcus. Kailangan niyang malaman kung bakit. Marcus! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig sa gitna ng palakpakan at tawanan. Marcus, ano ito? Hindi siya pinansin ni Marcus. Patuloy lang itong nakangiti kay Elara. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa bewang ng babae. Tila ba wala si Isabela doon? Tila ba hindi siya umiiral? Dahil sa matinding galit at sakit, naglakas loob si Isabela. Pinilit niyang makalusot sa mga tao, papunta sa entablado. Ang kanyang puting gown, ang kanyang bilog na tiyan, lahat ay tila nagsasabing isa siyang kahihiyan. Marcus! Ulit niya, mas malakas na ngayon. Napansin na siya ng ilang tao. At nagsimula na ang mga bulungan. Anong ginagawa mo? Ako ang asawa mo. May anak tayo. Nagulat ang crowd. Nagsimulang humina ang musika. Ang mga kamera ay nagsimulang tumutok kay Isabela. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Marcus. Isang maskara ng pagkairita ang sumapaw sa kanyang ngiti. Bella, ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Marcus, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pananakot. Umalis ka na. Nakakahiya ka. Nakakahiya. Humahagulhol na si Isabela. O ako. Marcus, anong nangyayari? Sino siya? Turo niya kay Elara na ngumiti lang ng mapaghamon. Lumapit si Marcus, ngunit sa halip na aliwin siya, hinawakan nito ang kanyang braso ng marahas. Umalis ka, Bella. Hindi ka nabibilang dito. Hindi! Sigaw ni Isabela. Sinubukan niyang kumawala. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa lahat ang totoo. Ako ang asawa mo. Ang ina ng magiging anak mo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang matinding sakit sa tiyan. Ang sanggol ay sumipa ng malakas. Tila nakikisabay sa kanyang paghihirap. Biglang hinila ni Marcus si Isabela. Sinisikap nitong paalisin siya sa entablado. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, nawalan siya ng balanse. Ang puting gown ay nag-usot at siya ay bumagsak. Ang kanyang tiyan ay tumama sa matulis na gilid ng isang dekorasyon sa entablado. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napasigaw siya, hindi lang sa sakit kundi pati na rin sa matinding pagkabigla. Wala siyang asawa, mga kaibigan, sabi ni Marcus. Ang boses nito ay puno ng kasinungalingan. Sinasamantala ang pagkakataon
habang nakahandusay si Isabela. Ang babaeng ito ay isang obsessed fan. Matagal na niya akong ginugulo. Patawarin ninyo sa gulong ito. Marcus, ungol ni Isabela, nakahawak sa kanyang tiyan. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit nagpatuloy si Marcus, hindi man lang siya tiningnan. Siya ay may sakit sa pag-iisip. Hindi ko siya asawa. Wala akong relasyon sa kanya. Hiling ko lang ay bigyan siya ng tulong medikal. Ang mga bulungan ay naging malakas. Ang mga kamera ay patuloy na nagkiklik. Naramdaman ni Isabela ang matinding pagkapahiya. Ang kanyang dignidad ay nayurakan. Ang kanyang pagmamahal ay niyurakan. Nakahiga siya sa sahig. Ang kanyang puting gown ay nagiging simbolo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Wala siyang matakbuhan. Lahat ay tila tumitingin sa kanya bilang isang baliw, isang nakakahiya. Pakiramdam niya nanginginig ang buong mundo. Ang sakit sa kanyang tiyan ay lumalala. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng sakit, naramdaman niya ang isang presensya. Isang anino na dahan-dahang lumalapit, humaharang sa mga ilaw at sa mga matang mapanghusga. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang kamay na malaki, matigas, ngunit may pag-iingat. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha. Nakita niya ang tatlong figura, matangkad at puno ng awtoridad, na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang pinakamalapit sa kanya ay yumuko. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng lungkot. Ikaw ang Marcus Drake? Isang malalim, malamig na boses ang narinig niya. Isang boses na nagpapakita ng hindi mapagkakamaling kapangyarihan. Ang Marcus Drake na ito ang gumawa ng lahat ng ito sa kapatid ko? Napasinghap si Isabela. Ang boses na yon, ang boses ni David, ang kanyang kuya David. Ang galit ay kumukulo sa ugat ni David. 5 taon. 5 taon nilang hinintay ang sandaling ito. 5 taon nilang tiniis ang pag-iisa ng kanilang kapatid sa pag-asang babalik ito. At ngayong nakita niya kung paano ito itinapon at niyurakan, hindi na niya hahayaan pa. Ikaw ang Marcus Drake? Ulit ni David. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Ang Marcus Drake na ito ang gumawa ng lahat ng ito sa kapatid ko? Nagtaka si Marcus. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay unti-unting nabubuwag. Sino ka? Wala kang karapatan. At ang babaeng yan ay hindi mo kapatid. Putol ni Gabriel, lumapit mula sa likod ni David. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi mo asawa? Sino siya para sa'yo, Marcus? Isang laruan, isang basura na itatapon lang pagkatapos mong gamitin? Sa likod ni Gabriel ay si Rafael, ang pinakabata. Ngunit may pinakamatalas na tingin. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, Drake. Bulong nito, sapat para marinig ni Marcus. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga paparazzi ay lalong nagkakagulo, kinukuhanan ng eksena. Ang pagdating ng 3 Reyes na matagal nang nawala sa social scene ay isang malaking balita. At ang dahilan? Ang kanilang kapatid na si Isabela na nakahandusay at umiiyak. Kunin ninyo ang kapatid ko, utos ni David. Hindi inalis ang tingin kay Marcus. Dalhin siya sa ospital at siguraduhin ninyong walang sino mang makakalapit sa kanya. Agad na lumapit ang 2 security personnel, inalalayan si Isabela na tumayo. Halos himatay na si Isabela, ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang pamilyar na mukha ni David. Isang luha ng relief ang pumatak sa kanyang pisngi. Marcus Drake, sabi ni David. Humarap kay Marcus na ngayon ay halos maputla na. Nagsimula ka ng isang laban na hindi mo kayang tapusin. Hindi mo dapat hinahawakan ang mga bagay na mahalaga sa amin. Wala kang karapatan. Sigaw ni Marcus, subukang magpakita ng tapang. Hindi ko siya asawa. Ito ay isang malaking misunderstanding.
Misunderstanding? Ngumisi si Gabriel. Mayroon kaming lahat ng ebidensya, Marcus. Mula sa inyong kasal, sa inyong mga transaksyon sa bangko, hanggang sa paggamit mo sa aming kapatid. At lalong-lalo na, ang kanyang pagdadalang tao. At dagdag ni Rafael, ang kanyang boses ay tila may lason. Ang isang Elara Montesillo ay hindi ang iyong unang biktima. Marami ka nang niloko, Marcus. Marami ka nang nasaktan. Napanganga si Marcus. Ang Elara na nasa tabi niya ay nagsimulang mag-alala at dahan-dahang lumayo. Dalhin siya. Utos ni David sa kanyang security team. Tinutukoy si Marcus at siguraduhin ninyong direktang sa kulungan siya dadalhin. Mayroon kaming sasabihin sa pulisya at sa media. Sinubukan ni Marcus na kumawala, ngunit napakabilis ng mga gwardya. Agad nilang inilabas si Marcus mula sa ballroom, habang ang mga kamera ay patuloy na kumikislap. Ang Elara ay naiwan, natulala, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, masigurong ligtas si Isabela at naisama na si Marcus, lumingon si David sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Hindi natin hahayaan ang sinuman na saktan ang kapatid natin, sabi ni David. Simula ngayon, walang makakagalaw sa kanya. Walang makakasira sa pangalan ng Reyes. Hinding-hindi, kuya, sagot ni Gabriel. Ito na ang simula ng pagbagsak ni Marcus Drake. Ipaghanda ang lahat ng kailangan para sa legal proceedings, utos ni David. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay ni Marcus, bawat transaksyon, bawat relasyon, bawat kasinungalingan. Nagsimula na silang maglakad palabas ng ballroom. Ang gulo sa loob ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay si Isabela at ang pagtatanggol sa kanilang pamilya. Nang makarating sila sa ospital, si Isabela ay nasa isang private room na. Siya ay binibigyan ng IV drip at nakacheck ang kanyang sanggol. Tahimik silang umupo sa tabi ng kanyang kama. Pinagmamasdan ang maputlang mukha ng kanilang kapatid. Patawarin mo kami, Bella. Bulong ni David, hinawakan ang kamay ng kapatid. Patawarin mo kami at hindi ka namin naprotektahan. Dahan-dahang nagmulat si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kuya, akala ko mag-isa ako. Hinding-hindi ka mag-iisa, Bella, sabi ni Gabriel, hinawakan din ang kamay nito. Ang pamilya ay laging nandyan. Maghihintay kami kahit gaano katagal. At sisiguraduhin naming magbabayad si Marcus sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Dagdag ni Rafael, ang kanyang tingin ay matalim. Walang makakatakas sa galit ng mga Reyes. Ang gabi ay lumipas na puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asa. Si Isabela ay unti-unting nakakaramdam ng kaligtasan sa piling ng kanyang pamilya, ngunit ang sakit at trauma ay malalim pa rin. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ginawa ng tatlong Reyes sa kanilang opisina. Ang mesa ay puno ng mga papeles, ebidensya at plano. Marcus Drake ay nasa kulungan na, sabi ni Gabriel. Ngunit hindi pa ito tapos. Kailangan nating sirain ang lahat ng koneksyon niya, ang lahat ng negosyo niya. Hindi lang siya makukulong, kundi mawawalan din siya ng lahat. At ang media, sabi ni Rafael, ang ating kampanya ay sisiguraduhin na ang pangalan ni Marcus Drake ay maging simbolo ng kasamaan. Wala siyang makakaligtas. Pinanood ni David ang isang larawan ni Marcus at Isabela sa isang lumang magasin. Kinuha niya ito at tiningnan ang mapanlinlang na ngiti ni Marcus. Marcus Drake! Bulong ni David. Dinurog ang magasin sa kanyang kamay. Nagsimula ka ng isang laban sa pamilya Reyes at ang laban na ito ay magtatapos sa iyong kumpletong pagbagsak. Ang kape ni Gabriel ay lumamig na sa kanyang tasa. Halos hindi niya na ito napansin. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang screen ay puno ng mga spreadsheet, financial reports, at bank statements. Ang mukha ni Marcus Drake ay nakikita sa bawat folder, bawat dokumento, tila isang anino na sumusunod sa kanya. Bilang ikalawang kapatid ni Reyes,
Ang utak ni Gabriel ang pinakamatalas pagdating sa negosyo at investigasyon. At ngayon, ang kanyang buong atensyon ay nakatutok sa paghahanap ng bawat butas sa buhay ng lalaking sumira sa kanilang kapatid. Malinis si Marcos, kuya, sabi niya sa kanyang sarili. Pinupunasan ang kanyang salamin. Masyado siyang malinis. At iyan ang mas mapanganib. Nagsimula siya sa mga publikong record ni Marcos, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang mga partner, ang kanyang mga investment. Lahat ay tila lehitimo. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang offshore account sa Cayman Islands na tila hindi konektado sa alinman sa kanyang mga pangunahing negosyo. Isang malaking halaga ng pera ang pumapasok at lumalabas doon. Hindi regular, ngunit patuloy. Ano ito? Bulong niya. Nag-zoom in sa transaksyon. Hindi ito normal. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si David. Anong balita, Gabriel? Tanong ni David. Ang boses nito ay may pagkabahala. May nakita akong kakaiba, kuya. Isang offshore account. Hindi ito tugma sa kanyang mga deklarasyon. May malaking pera na dumadaan dito at merong mga donations na tila hindi totoo. Ipagpatuloy mo yan, utos ni David. Kahit anong maliit na butas, gamitin natin. Kailangan nating sirain ang reputasyon niya. Mayroon pa, kuya, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May isang pangalan na paulit-ulit kong nakikita sa mga lumang record. Isang babae, Sofia Hernandez. Lumilitaw ito sa ilang mga legal na dokumento. May kinalaman sa isang ari-arian na binili ni Marcos mga 8 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Sino siya? Tanong ni David. Hindi ko pa sigurado, sagot ni Gabriel. Ngunit ang impormasyon ay napakaliit. Tila may nagtatago sa kanya. Maliban kung ano? Maliban kung siya ay pinilit na itago ang kanyang sarili, kuya. O mas malala pa, may kinalaman si Marcos sa pagkawala niya. Alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya, utos ni David. Kahit gaano kaliit na impormasyon, baka ito ang susi sa pagbagsak ni Marcos. Ibinalik ni Gabriel ang kanyang atensyon sa monitor. Sofia Hernandez. Ang pangalan na yon ay tila bumubulong ng isang lihim. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Gabriel si Isabela sa kanyang silid. Nasa mahimbing na pagtulog ito, ang kanyang mukha ay payapa. Tila nawala ang lahat ng sakit sa sandaling iyon. Ngunit alam ni Gabriel na ang mga sugat ay malalim pa rin. Umupo siya sa tabi ng kama. Bella, bulong niya, hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Hindi ka na muling masasaktan. Naalala niya ang kanilang mga araw na magkakasama. Si Isabela ang kanilang bunso, ang kanilang pinakamamahal. Kung gaano sila kaprotektado sa kanya noon, bakit nila hinayaan na mangyari ito? Kinaumagahan, isa pang lead ang natagpuan ni Gabriel. Isang maliit na balita sa isang lumang pahayagan mula 8 taon na ang nakakaraan. Kontrobersyal na kasal sa isang probinsya, inulit matapos ang 2 taon. Hindi binanggit ang mga pangalan, ngunit ang mga detalye ay tila akma sa kaso ni Marcos. Sa larawan, hindi makita ng malinaw ang mga mukha, ngunit may isang lalaki na tila si Marcos Drake at isang babae may balabal. Ang mukha ay natatakpan. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Gabriel. Hindi kaya. Nagpadala siya ng kopya ng larawan sa kanyang private investigator, kasama ang pangalan ni Sofia Hernandez. Hanapin mo ang babaeng ito. Hanapin mo ang bawat detalye ng kasal na ito. At alamin mo kung may kinalaman si Marcos Drake dito. Lumipas ang ilang oras, at sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, ang private investigator. Sir, may nahanap ako. Hindi lang siya basta Sofia Hernandez, siya ang dating asawa ni Marcos Drake. Nagpakasal sila 8 taon na,
ang nakakaraan sa isang liblib na probinsya, pero ang kasal ay idineklarang null and void matapos ang 2 taon dahil sa undue influence at fraud. Ang mas masahol pa, sir. Nag-alala si Gabriel. Ano pa? Sir, meron silang anak. Namatay pagkatapos ng 1 buwan. May dokumento akong nahanap. May pirma ni Marcus. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Gabriel. Multigamy, fraud, at kamatayan ng isang bata. Si Marcus Drake ay hindi lang isang simpleng manloloko. Siya ay isang halimaw. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Reyes ay parang isang panaginip. Masarap, malayo sa bangungot. Pero alam ni Isabela na hindi ito panaginip. Ang kanyang tiyan ay patuloy na lumalaki. Isang buhay na paalala ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga kuya ay nasa tabi niya, nagbabantay, nag-aalaga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong kakaibang bigat sa hangin. Alam niyang may tinatago sila. Alam niyang mayroong mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Marcus. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa hardin, lumapit si David, Gabriel, at Rafael. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Isabela ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na. Bella, panimula ni David, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng kalungkutan. Mayroon kaming kailangan sabihin sa'yo. Ibinaba ni Isabela ang kanyang libro. Ano po iyon, kuya? Nagkatinginan ang 3 magkakapatid. Sa huli, si Gabriel ang nagsalita. Ang hawak nitong envelope ay ibinaba sa mesa. Bella, natuklasan namin ang isang bagay tungkol kay Marcus na mas masahol pa kaysa sa inaakala mo. Dahan-dahang binuksan ni David ang envelope. Sa loob, mayroong mga larawan ng kasal. Ngunit hindi si Isabela ang babae sa larawan. Isang babae na may matatamis ng ngiti at sa tabi niya ay si Marcus. Ang Marcus na minsan niyang minahal. Ang Marcus na minsan niyang pinakasalan. Nalaglag ang panga ni Isabela. Hindi ito totoo. Bella, sabi ni Rafael, totoo ito. Ang babaeng ito ay si Sofia Hernandez, asawa ni Marcus Drake. 8 taon na ang nakakaraan. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Multigamy, 2 kasal, 2 asawa. Lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang lahat ng pinaglaban niya, ay isa lamang malaking panloloko. Hindi! Bulong niya, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi! Bakit? Bakit niya gagawin ito? Hindi lang yan, Bella, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Mayroon silang anak, namatay pagkatapos ng 1 buwan. Pinilit ni Marcus si Sofia na itago ang lahat, kinuha ang kanyang ari-arian at iniwan siya. Napasigaw si Isabela sa matinding sakit. Ang kanyang anak. Ang anak na nawala sa ibang babae ni Marcus. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang tiyan ay kumirot sa matinding emosyon. Nagsimulang magbalik ang mga alaala. Ang mga misteryosong tawag ni Marcus sa hating gabi. Ang mga biglaang business trip na tumatagal ng mga linggo. Ang kanyang pagiging secretive sa kanyang nakaraan. Lahat ng yon ay nagkaroon na ng kahulugan. Ang lahat ay kasinungalingan. Sabi niya, humahagulhol. Ang lahat ng sinabi niya sa akin, ang lahat ng pinaniwalaan ko. Niyakap siya ni David. Pinipilit na aliwin ang kanyang kapatid. Bella, hindi mo kasalanan ito. Si Marcus ang may kasalanan. Siya ang manloloko. Patawarin mo kami, Bella, sabi ni Rafael. Dapat ay hindi ka namin iniwan. Dapat ay sinundan ka namin. Umiling si Isabela. Ako ang may kasalanan, kuya. Ako ang lumayo. Ako ang nagtiwala sa maling tao. Akala ko mahal niya ako. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang sipa ng kanyang sanggol.
Isang sipa na hindi na lang sakit, kundi isang paalala ng buhay, ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging malakas. Para sa kanyang anak, pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi na ako iiyak para sa kanya. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determination. Hindi na ako iiyak para sa isang taong hindi kailanman nagpahalaga sa akin. Ngayon, kuya, tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo akong parusahan si Marcus Drake at tulungan ninyo akong lumaban para sa anak ko. Niyakap siya ng 3 magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay muling nagkaisa, mas matibay kaysa dati. Ang sakit ay nanatili, ngunit ngayon, meron na silang layunin. At si Marcus Drake ay magbabayad. Ang impormasyon tungkol kay Sofia Hernandez ay nagbigay ng panibagong lakas kay Rafael. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa hustisya. Sa kanyang isipan, hindi lang si Isabela ang biktima ni Marcus, kundi pati na rin si Sofia at ang iba pang babae na posibleng naloko ng lalaking iyon. Bilang pinakabata sa mga Reyes, si Rafael ang may pinakamabilis na access sa impormasyon at pinakamatalas sa pagtuklas ng mga koneksyon. Nang matuklasan ni Gabriel na si Sofia ay pinsan ni Elara Montecillo, ang kasalukuyang kerida ni Marcus, nagkaroon ng komplikadong ngiti si Rafael. Isang koneksyon na hindi inaasahan, ngunit maaring maging susi. Ito ay laro ng chess, kuya, sabi ni Rafael kay David. At si Marcus, hindi niya alam na pinaglalaruan na natin siya. Ang misyon ni Rafael, hanapin si Sofia Hernandez at kumuha ng kanyang kooperasyon. Hindi madali. Pinili ni Sofia na itago ang kanyang sarili, malayo sa mundo, dala-dala ang kanyang sakit at kahihiyan. Ngunit may isang lugar kung saan siya madalas pumupunta, ang puntod ng kanyang namatay na anak. Isang maulan na hapon, nagtago si Rafael sa labas ng isang liblib na sementeryo sa probinsya. Hindi nagtagal. Isang babaeng may itim na payong at nakasuot ng simpleng damit ang lumitaw. Sofia Hernandez. Ang kanyang muka ay payat at mayroong matinding lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong bahid ng lakas. Dahan-dahang lumapit si Rafael, hawak ang isang payong. Nang matapos si Sofia magdasal sa puntod ng kanyang anak. Sofia Hernandez? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay maglang. Nagulat si Sofia. Handa na siyang tumakbo, ngunit ang mata ni Rafael ay hindi nagpapakita ng anumang masamang intensyon. Sino ka? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Rafael Reyes, sagot niya. Kapatid ako ni Isabela Reyes Drake. Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabela, namutla si Sofia. Bakit mo ako hinahanap? Wala akong kinalaman sa inyo. Sofia, alam namin ang lahat, sabi ni Rafael, malumanay. Alam namin ang ginawa ni Marcos sa'yo, ang kasal ninyo, ang anak ninyo, ang pagkawala ng inyong ari-arian, at kung paano kanya pinilit na magtago. Nagsimulang umiyak si Sofia. Wala na akong pamilya, wala na akong karapatan, ginawa niya akong basura. Hindi totoo yan, Sofia, sabi ni Rafael, nag-abot ng isang tissue. Ikaw ay isang biktima, at gusto naming kang tulungan. Gusto naming bigyan ng hustisya ang anak mo, at ang sarili mo. Ipinaliwanag ni Rafael ang lahat. Kung paano nila nahanap si Sofia, kung paano nila pinaplano ang pagbagsak ni Marcos, at kung gaano sila kaseryoso sa pagkuha ng hustisya. Sinabi rin niya ang tungkol kay Elara at ang koneksyon nito kay Sofia. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Sofia. Si Elara, pinsan ko si Elara. Wala akong alam na magkasama sila ni Marcos. Marcos ay gumagamit ng lahat, sabi ni Rafael. Ginamit niya ang pinsan mo para sa kanyang koneksyon sa negosyo at ginagamit kanya para itago ang kanyang nakaraan. Tiningnan ni Sofia ang larawan ng kanyang anak sa puntod. Naramdaman niya ang matinding galit. Galit kay Marcos, galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Ano ang gusto ninyo sa akin?
Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Kailangan namin ang iyong testimonya. Sagot ni Rafael. Kailangan namin ang iyong kwento para lubusang mabunyag ang kasamaan ni Marcos. Para marinig ng lahat ang kanyang mga kasinungalingan. Para maparusahan siya ng batas. Nag-alinlangan si Sofia. Ang takot ay malalim pa rin. Takot na harapin si Marcos. Takot sa kahihiyan. Sofia, sabi ni Rafael, hindi ka na mag-iisa. Nandito kami. Ang pamilya Reyes ay poprotektahan ka. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang memorya ng anak mo. Tiningnan ni Sofia si Rafael. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pag-asa. Paano kung wala akong patunay? Inilabas ni Rafael ang isang folder. Mayroon kami. Mga dokumento ng inyong kasal. Mga bank statements na nagpapakita ng paglilipat ng pera mula sa iyo papunta sa kanya. At ang report ng pagkamatay ng anak mo na may pirma ni Marcos. Hindi ka nag-iisa. Napabuntong hininga si Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng paghihiganti. Sige, sabi niya. Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayong ibagsak si Marcos Drake. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Rafael. Isang ngiti ng tagumpay. Maligayang pagdating sa pamilya, Sofia. Samantala, sa isang high-profile press conference, buong kumpiyansa na nagpapahayag si Marcos Drake. Ang lahat ng akusasyon laban sa akin ay walang batayan. Ang mga Reyes ay mga kaaway ko lang sa negosyo. Gumagawa lang sila ng intriga upang sirain ako. Ngunit sa likod ng mga kamera, si Rafael ay nakangisi, may hawak na telepono. Naku Marcos, bulong niya sa sarili. Ang iyong kumpiyansa ay iyong kahinaan. Hindi mo alam kung sino ang iyong pinaglalaruan. Hindi makatulog si David. Ang gabi, bago ang kanilang press conference, ay tila isang walang katapusang paghihintay. Ang lahat ay nakasalalay sa gabing ito. Ang hustisya para kay Isabela, para kay Sofia, at para sa lahat ng biktima ni Marcos Drake. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang opisina, tinatanaw ang syudad ng Maynila. Isang gabi na puno ng pangamba, ngunit puno rin ng determinasyon. Kuya, handa na ang lahat, sabi ni Gabriel, pumasok sa opisina. Ang mga dokumento, ang mga witness, ang venue, ang media ay naghihintay na. At si Sofia, tanong ni David. Nasa ligtas na lugar siya. Handa na siyang humarap. Malakas siya. Sagot ni Gabriel. Maya-maya pa, dumating si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. May balita ako mula sa kampo ni Marcos. Nagsisimula na siyang magduda. Hindi niya alam kung saan tayo kukuha ng mga impormasyon. Nagpanik na siya. Ngumiti si David. Magaling. Gusto ko siyang makita na nagpapanik. Gusto ko siyang makita na bumabagsak. Naglakad sila papunta sa press conference room. Ang lugar ay napuno ng mga reporters, camera at microphones. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Sa gitna ng entablado, nakahanda ang isang malaking screen na magpapakita ng mga ebidensya. Ladies and gentlemen, panimula ni David, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng awtoridad. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Narito kami upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng pangalan ni Marcos Drake. Nagsimulang magpakita si Gabriel ng mga ebidensya sa screen. Mga bank statements na nagpapakita ng illegal transactions, mga kontrata na may pekeng pirma, at mga dokumento na nagpapatunay ng fraud. Si Marcos Drake ay hindi lamang isang manloloko sa pinansyal, sabi ni Gabriel. Siya ay isang mapanlinlang na tao na gumagamit ng kanyang karisma upang linlangin ang mga tao. At ang kanyang pinakamasamang krimen? Ang paggamit sa dalawang babae, si Isabela Reyes Drake at Sofia Hernandez. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng entablado. Pumasok si Sofia Hernandez. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit puno ng lakas. Ang lahat ng mata
ay tumutok sa kanya. Ako si Sofia Hernandez. Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit determinado. Ako ang unang asawa ni Marcus Drake. Nagulat ang lahat. Ang mga reporters ay nagunahan sa pagkuha ng litrato. Ang mga bulungan ay nagsimulang lumakas. Pinakasalan niya ako, ginamit niya ako, kinuha niya ang lahat sa akin, at iniwan niya ako. Patuloy ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiyak. At nang mawala ang anak namin, pinilit niya akong manahimik. Sinabi niya sa akin na wala akong karapatan, na isa lang akong basura. Pagkatapos noon, ibinahagi ni Sofia ang kanyang kwento. Ang kanyang kasal kay Marcus, ang kanilang anak, ang kanyang pagkawala, at ang kanyang muling pagbangon. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Si Rafael naman ay nagpakita ng mga screenshots ng mga social media posts at mga messages ni Marcus kay Elara Montesillo na nagpapakita ng kanyang pagiging playboy at ang kanyang pagtataksil kay Isabela. Ang Elara Montesillo na ito ay pinsan ni Sofia, sabi ni Rafael. Ginamit niya ang koneksyon ni Elara para sa kanyang mga negosyo at niloko niya ang pinsan ni Elara ng sabay-sabay. Ang mga reporter ay nagulantang. Ang mga balita ay mabilis na kumalat sa buong social media. Ang pangalan ni Marcus Drake ay nagiging simbolo ng kasamaan. Sa kabilang banda, si Marcus Drake ay nanonood ng live feed ng press conference sa kanyang penthouse. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala na. Ang kanyang mundo ay gumuho. Hindi ito totoo. Sigaw niya, bumayaw niya. Itinapon ang kanyang telepono. Mga sinungaling, lahat kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga balita ay kumalat na. Ang kanyang mga investors ay tumatawag. Ang kanyang mga partner ay nagkakansela ng mga deal. Si Elara ay umiiyak. Kinukwestiyon ang kanyang relasyon kay Marcus. Ang kanyang pamilya ay tumatawag, puno ng galit. Sa press conference, tumayo si David. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kamera. Ang hustisya ay matutupad. Hindi na makakatakas si Marcus Drake sa kanyang mga kasalanan at ang lahat ng biktima niya ay magkakaroon ng kanilang tinig. Sa labas ng penthouse ni Marcus, nagsimulang dumating ang mga pulis. Ang mga sirens ay umaalingaw-ngaw. Ang balita ng pagkakabunyag ni Marcus ay mabilis na kumalat. Nanonood si Isabela mula sa kanyang silid. Ang TV ay nakatutok sa mga balita. Nakita niya si Sofia, matapang na ibinabahagi ang kanyang kwento. Nakita niya ang kanyang mga kuya, puno ng galit ngunit matatag. Sa wakas, ang hustisya ay matutupad. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad nawala. Biglang nagbago ang balita. Isang breaking news. Marcus Drake, may huling sandali. Nakita niya ang footage mula sa penthouse ni Marcus. Nakita niya ang mga pulis, ang mga reporters, at nakita niya si Marcus, balisa, hinahawakan ng isang cellphone. Matalo, hindi ako matatalo. Sigaw ni Marcus. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at takot. Akala ninyo ba ay wala akong hawak? Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo kung ano ang sinabi ng inyong minamahal na kapatid. Biglang nag-play ang isang video sa screen. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Isabela. Kilala niya ang lugar. Ang kanyang dating silid. Kilala niya ang kanyang sarili. Sa video, nakita niya ang kanyang sarili. Payat at umiiyak, hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang mga kuya ko ay hindi nagmamahal sa akin. Sigaw niya sa video, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pilit. Ang lahat ng pera nila ay para lang sa kanilang kapangyarihan. Ginamit nila ako. Hindi nila ako pinaniwalaan. Mas mabuting kasama ko si Marcus kaysa sa kanila. Si Marcus lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Umiyak si Isabela.
Alam niya ang gabing iyon. Gabing pinilit siya ni Marcos na sabihin ang mga salitang iyon. Gabing sinaktan siya ni Marcos sa emosyonal, pinilit siyang umarte, pinilit siyang sumigaw. Sinabi ni Marcos na kailangan niya ito para sa kanilang kinabukasan, para maprotektahan siya mula sa pagkontrol ng kanyang mga kuya. Ang mga comments sa social media ay mabilis na kumalat. Nako, talagang masama pala ang ugali ni Isabela. Hindi naman pala siya inosente. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Naramdaman ni Isabela ang matinding pagkabigo. Lahat ng kanilang pinaghirapan, lahat ng kanilang pinaglaban ay tila nawala na. Ang sarili niyang boses ang sumira sa kanya. Pumasok si David at Gabriel sa kanyang silid. Ang kanilang mukha ay seryoso. Nakita ni David ang video sa TV. "Bella," sabi ni David, ang kanyang boses ay malungkot. "Kuya, patawarin ninyo ako," sabi ni Isabela. Humahagulhol. "Pinilit niya ako, binantaan niya ako. Kung hindi ko gagawin, sasaktan niya ang anak ko." Niyakap ni David si Isabela. "Alam namin, Bella. Alam namin na pinilit ka niya. Hindi mo kasalanan ito." Ngunit ang tingin ni Gabriel sa TV ay puno ng pag-aalala. Ang publiko ay nagdududa na. Ang kanyang plano ay tila nasira. "Pumunta na lang siguro ako sa malayo, kuya," sabi ni Isabela. "Hindi ko na kayang sirain pa ang pangalan ninyo. Ako na lang ang magpapasa ng lahat. Ako na lang ang aalis." "Hindi, Bella," sabi ni David. "Hindi ka aalis. Hindi mo kami iiwan ulit. Hindi mo kami iiwan na lumaban mag-isa." Ngunit ang pagdududa ay malalim pa rin sa puso ni Isabela. Ang kanyang mga kuya ay ginawa ang lahat para sa kanya at sa isang video lang, nasira niya ang kanilang mga plano. Pakiramdam niya ay wala na siyang halaga. Isa siyang pabigat. Ang kanyang sanggol, ang kanyang kinabukasan, lahat ay tila mawawalan ng pag-asa. Biglang tumayo si David. Lumapit siya sa TV at tiningnan ang video ng mas malapitan. Tiningnan niya ang bawat detalye, ang background, ang facial expression ni Isabela. "Hindi," sabi ni David, ang kanyang mga mata ay tumalim. "Hindi ito laban sa iyo, Bella. Ito ang magpapatunay sa kanyang kasamaan. Ito ang magpapatunay na siya ay isang halimaw." Lumingon siya kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng bagong determinasyon. "Ang video na ito, Bella, ay iyong kalayaan, hindi ang iyong pagbagsak. Ang bawat segundo ay mahalaga." Ang video na inilabas ni Marcos ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa social media at sa publiko. Ang mga kritisismo ay dumagsa at ang integridad ng pamilya Reyes ay kinwestiyon. Ngunit ang mga mata ni David ay hindi nalilinlang. Nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. At ngayon, trabaho ni Gabriel na patunayan iyon. Nasa opisina si Gabriel, kasama ang kanyang team ng forensic analysts na nagtatrabaho ng walang tigil. Ang video ni Isabela ay nakaloop sa isang malaking screen, paulit-ulit na pinapanood. "Kuya, ano ang nakita mo?" tanong ni Gabriel kay David na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. "Ang mga mata niya, Gabriel," sabi ni David, "at ang kanyang mga kamay. Tumingin ka ng mabuti." Pinagmamasdan ni Gabriel ang video. Sa unang tingin, tila nagagalit si Isabela, nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit nang i-zoom in nila sa kanyang mukha, nakita nila ang matinding takot sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, nakita ni Gabriel ang isang maliit na paggalaw sa kanyang braso, isang pagpisil na mabilis na nawala sa frame. "Ayan!" sigaw ni Gabriel. "I-slow motion mo yan! I-zoom in ninyo sa kanyang braso!" Ginawa ng team ang iniutos ni Gabriel. Sa bawat slow motion frame, lumabas ang katotohanan. Isang bahagyang itim na marka sa kanyang braso na tila tinatakpan ng kanyang damit. At sa isang sandali, tila may isang anino ng kamay na pumisil sa kanyang balikat. "Ito ay ebidensya ng physical coercion," sabi ni Gabriel.
Ang kanyang boses ay puno ng galit. Pinilit niya si Bella. Sinaktan niya si Bella para sabihin ang mga bagay na yon. At tingnan mo ang kanyang boses, sabi ni David. May pagka-hoarse at ang kanyang mga salita ay tila nauulit, tila memorized. Ang team ay gumawa ng voice analysis. Kinumpara nila ang boses ni Isabela sa video sa kanyang normal na boses. Ang resulta, mayroong matinding pagkakaiba sa tono at pitch na nagpapahiwatig ng matinding stress at takot. Ito na kuya, sabi ni Gabriel. Ito ang magpapatunay na pinilit siya ni Marcus. Ito ang magpapatunay na siya ay biktima. Agad na inihanda nila ang lahat ng ebidensya. Nag-schedule sila ng isa pang press conference. Ngayon, ang laban ay hindi na lang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa pagkuha ng simpatiya ng publiko. Sa kabilang banda, si Marcus Drake ay nagtatago sa isang liblib na kondo. Akala niya ay panalo na siya. Akala niya ay nasira na niya ang reputasyon ng mga Reyes. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Sir, may masamang balita. Mayroon silang bagong ebidensya. Ang video na inilabas mo, ginagamit nila laban sa'yo. Ano, imposible! Sigaw ni Marcos. Ako ang gumawa ng video na yon. Ako ang panalo. Sir, mayroon silang forensic analysis. Nakita nila ang mga palatandaan ng pamimilit. At lumabas na sa media. Nanginig si Marcus. Ang kanyang huling sandali, ang kanyang huling alas, ay gagamitin laban sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kondo ni Marcus. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Marcus Drake, sabi ng isang pulis, hawak ang isang warrant of arrest. Ikaw ay inaresto sa mga kasong multigamy, fraud, at physical at emotional abuse. Mayroon ka ring kasong extortion dahil sa paggamit mo sa video na yon. Napasigaw si Marcus. Hindi ako susuko. Wala kayong karapatan. Ngunit huli na ang lahat. Kinapkapan siya ng mga pulis. Kinapkapan din ang kanyang kondo at nahanap ang iba pang ebidensya ng kanyang mga kasinungalingan. Sa mga balita, ipinapakita ang footage ng pagdakip kay Marcus. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Pinapanood ni Isabela ang balita mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga kuya ay nasa tabi niya. Wala siyang masabi. Tanging mga luha ng kalayaan at relief ang umagos sa kanyang pisngi. Nakasakay ka na sa iyong huling biyahe, Marcus. Bulong ni David habang pinapanood ang footage ni Marcus. Ang iyong pagtatapos ay ang iyong simula ng pagdurusa. Niyakap ni Gabriel si Isabela. Tapos na, Bella. Wala na si Marcus. Malaya ka na. Ngunit alam ni Isabela na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga sugat ay malalim pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na siyang pamilya. At mayroon na siyang pag-asa. Ang pagkakakulong ni Marcus ay tila isang malaking bato na inalis mula sa dibdib ni Isabela. Ngunit ang kalayaan ay hindi nangangahulugang agarang paggaling. Ang mga alaala ng sakit, ng pagtataksil, ng kahihiyan, lahat ng yon ay nananatili. Tila mga peklat sa kanyang puso. Nasa mansyon pa rin siya ng mga Reyes, pinoprotektahan ng kanyang mga kuya, pinagpapahinga at inaalagaan. Araw-araw, nagsisimula siya sa prenatal yoga, isang aktibidad na inirekomenda ng kanyang doktor. Pinipilit niyang kumonekta sa kanyang sanggol na ngayon ay nasa huling trimester na. Sa bawat paghinga, sinisikap niyang bitawan ang galit, ang takot, ang lahat ng negatibong emosyon na bumabalot sa kanya. Isang hapon, habang nagyoyoga siya sa hardin, lumapit si David, Gabriel at Raphael. Nakaupo sila sa benches, pinapanood siya ng tahimik. Kumusta ka, Bella? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay malambing. Ayos lang po, kuya. Sagot niya. Pilit ng ngumiti. Pero, mahirap pa rin po. Alam namin, Bella, sabi ni Gabriel. Hindi madaling kalimutan ng lahat. Ngunit nandito kami.
Hindi ka namin iiwan. Dapat noon pa, bulong ni Isabela, bumalik sa kanyang posisyon sa yoga. Dapat noon pa ako hindi lumayo sa inyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Bella, sabi ni Rafael. Ang lahat ng yon ay kasalanan ni Marcus. Nagtiwala ka lang sa maling tao. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Ang mga salita ng kanyang mga kuya ay tila nagpapagaling sa kanyang sugat, ngunit kasabay nito ay nagbubukas din ng mga lumang sakit. Naalala niya kung paano niya sinabi sa kanyang mga kuya na kontrolado sila, na naghihigpit sila. Ang lahat ng yon ay mga salita ni Marcus na pinilit niyang sabihin. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagkaroon sila ng isang malalim na pag-uusap. Bella, panimula ni David, alam naming mahirap ito, ngunit gusto naming marinig mula sa'yo. Bakit ka ba talaga lumayo noon? Napakagatlabi si Isabela. Matagal siyang nag-alinlangan. Kasi po, sinabi ni Marcus na hindi ninyo siya tanggap. Sinabi niya na ipaghihiwalay ninyo kami at natakot po ako. Natakot akong mag-isa. At natakot din ako. Patuloy niya na maging pabigat sa inyo, na baka pagod na kayo sa akin, lalo na't matatanda na ako. May sarili na kayong buhay. Nagsimulang umiyak si David. Lumapit siya kay Isabela at niyakap ito ng mahigpit. Hindi mo kami pabigat, Bella. Kailanman ay hindi. Ikaw ang aming bunso. Ikaw ang aming prinsesa. Ang lahat ng ginawa namin ay para sa'yo, para sa kaligtasan mo. Patawarin mo kami, Bella, sabi ni Gabriel. Kung minsan ay naging masyado kaming protective, pero mahal na mahal ka namin. At kahit kailan ay hindi kami mapapagod na alagaan ka, dagdag ni Rafael. Ikaw ang aming pamilya, at ang pamilya, hindi nag-iiwanan. Niyakap ni Isabela ang kanyang mga kuya, humahagulhol. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na paggaling. Ang paggaling na hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal at pagtanggap ng pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nag-iisa si Isabela sa kanyang silid. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang bilog na tiyan. Ang kanyang mga mata na ngayon ay may bahid na ng pag-asa. Malakas ka, Bella. Bulong niya sa sarili. Malakas ka. At hindi ka na muling mag-iisa. Para sa'yo ito, anak. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman ang paggalaw ng kanyang sanggol. Ang kanyang anak. Ang bagong simula. Ngunit biglang, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Masakit. Mas masakit kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Nagulantang siya. Hindi pa dapat. Kuya! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Kuya! Manganganak na ako. Ang gabi ay nabalot ng kaba at pagmamadali. Ang sigaw ni Isabela ay nagdulot ng gulat sa buong mansyon. Si David, Gabriel at Rafael ay agad na tumakbo sa kanyang silid. Nakita si Isabela na nakahiga, humihingal, at may matinding kirot sa tiyan. Manganganak na ako, kuya! Sigaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rafael, ihanda ang kotse. Gabriel, tawagan mo ang ospital. Utos ni David. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamadali. Agad silang nagkilos. Si David ang umalalay kay Isabela. Pinipilit itong kumalma habang papunta sa kotse. Ang biyahe papunta sa ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat pagdaan ng segundo ay puno ng pangamba. Nang makarating sila sa ospital, agad na dinala si Isabela sa delivery room. Ang tatlong magkakapatid ay naiwan sa labas, sa waiting area. Naglalakad pabalik-balik, puno ng kaba. Paano kung may mangyari sa kanya, kuya? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang mangyayari sa kanya, sabi ni David. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Malakas si Bella at ang sanggol. Si Gabriel ay tahimik lang.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng delivery room, nagdarasal. Ang bawat sigaw ni Isabela mula sa loob ay tumatagos sa kanilang puso. Ang bawat iyak ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanilang kalooban. Isabela, bulong ni David, lumaban ka. Para sa sarili mo, para sa anak mo. Lumipas ang mga oras. Ang paghihintay ay tila walang katapusan. Ang kanilang mga kamay ay pawis na pawis. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Hanggang sa biglang narinig nila isang matinis na iyak. Ang iyak ng isang sanggol. Napatigil ang lahat. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Hindi sila makapaniwala. Sanggol! Sigaw ni Rafael, napatalon sa tuwa. Ang mga pinto ng delivery room ay bumukas. Lumabas ang doktor, nakangiti. Congratulations mga kuya, mayroon na kayong pamangkin, isang malusog na lalaki. Niyakap ni David si Gabriel at Rafael. Ang luha ng tuwa ay umagos sa kanyang pisngi. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Pinayagan silang makapasok sa recovery room. Nakita nila si Isabela nakahiga, pagod na pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. At sa kanyang kandungan, isang maliit na sanggol, natutulog ng mahimbing. Lumapit si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya si Isabela. Salamat, Bella. Salamat at nilabanan mo ang lahat. Para sa kanya, kuya, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay mahina. Para sa anak ko. Inabot ni Gabriel ang sanggol. Ang maliit na kamay ng sanggol ay hinawakan ng kanyang daliri. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Maligayang pagdating sa mundo. Pamangkin. Si Rafael ay tahimik lang. Pinagmamasdan ng sanggol. Naramdaman niya ang isang bagong uri ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi niya inakala na mararamdaman niya. Anong pangalan niya? Tanong ni Gabriel. Tiningnan ni Isabela ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Pinangalanan ko siyang Elias. Elias Reyes, ang ibig sabihin ay, ang aking Diyos ay Panginoon. At para sa akin, Elias, ibig sabihin ay liwanag. Liwanag sa aking buhay. Niyakap ng tatlong magkakapatid si Isabela at si Elias. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matibay kaysa dati. Ang nakaraan ay masakit, ngunit ang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Mahal kita, anak, bulong ni Isabela kay Elias. Hindi ka na muling masasaktan, hindi ka na muling mag-iisa. Nandito kami, ang pamilya Reyes. 5 taon na ang lumipas. 5 taon mula nang isilang si Elias. 5 taon mula nang bumagsak ang imperyo ng kasinungalingan ni Marcus Drake. Si Marcus ay nananatili sa bilangguan, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, malayo sa anumang kapangyarihan o impluensya. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng babala at pagkamuhi. Si Isabela, na ngayon ay mas matatag at may kumpiyansa, ay naging isang matagumpay na negosyante. Hindi na siya ang dating Isabela na mahina at takot. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang magtatag ng isang non-profit organization na nagbibigay ng suporta at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang pangalan nito ay Liwanag ng Pag-asa, bilang pag-alala sa kanyang anak na si Elias. Isang araw, nagsasalita si Isabela sa isang malaking seminar, puno ng mga kababaihan na nais ding bumangon. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at puno ng inspirasyon. Hindi madali, sabi niya sa audience. Ang paggaling ay isang mahabang proseso. Ngunit tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Mayroon kayong lakas sa loob ninyo. Mayroon kayong pamilya. At ang pamilya, iyan ang inyong tunay na lakas. Nakangiti si Isabela at sa likod ng stage, nakita niya si Elias na ngayon ay isang matangkad at matalinong bata na nakaupo kasama ang kanyang 3 tito, David, Gabriel, at Rafael. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ina. Pagkatapos ng seminar, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Magaling ka, Bella.
sabi ni David. Niyakap siya ng mahigpit. Ipinagmamalaki ka namin. Ikaw ang aming inspirasyon, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. At ang pinakamagaling na ina sa buong mundo, dagdag ni Rafael, kinindatan si Elias. Niyakap ni Isabela si Elias. Salamat anak, dahil sa'yo, naging malakas ako. Isang gabi, nagkaroon sila ng isang simpleng hapunan sa mansyon ng mga Reyes. Ang kanilang mahabang dining table ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Elias ay masiglang nagkukwento ng kanyang araw sa school. Alam mo mama, sabi ni Elias, gusto kong maging kasing lakas mo paglaki ko. Ngumiti si Isabela. Magiging mas malakas ka pa kaysa sa akin anak. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad si Isabela sa hardin. Ang hangin ay sariwa. Ang mga bituin ay nagniningning. Naalala niya ang araw na ito, ang kanyang dating sarili, puno ng sakit at takot. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Nakatayo siya sa harap ng lumang bahay ni Marcus na ngayon ay binili na nila at ginawang isa sa mga branch ng kanyang organisasyon, ang liwanag ng pag-asa, isang simbolo ng pagbabago, ng bagong simula. Tumingin siya sa langit at naramdaman ang kapayapaan. Isabela, tawag ni David, lumapit sa kanya. Sana ay nahanap na ni Sofia ang kanyang kapayapaan, sabi ni Isabela. Ang dami niyang pinagdaanan. Nahanap na niya, sagot ni David. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon din sa iba. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni David. Salamat kuya, salamat sa lahat. Para sa pamilya Bella, sabi ni David. Kailanman ay hindi ka na namin iiwan. Naglakad si Isabela papunta sa dalampasigan kasama si Elias. Ang araw ay lumulubog, ang kulay ng langit ay nagiging kahel at pula. Hinawakan niya ang kamay ni Elias. Mahal kita anak, sabi ni Isabela. Walang makakakuha sa iyo dahil ang pamilya, iyan ang ating tunay na lakas. Tumingin si Elias sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mahal din kita, Mama. Niyakap ni Isabela si Elias. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay matagal at masakit. Ngunit sa huli, nahanap niya ang kanyang kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nakasalalay sa isang lalaki, kundi sa pagmamahal ng pamilya at sa lakas ng kanyang sarili.